Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. 7:30 po ng gabi rito sa Pinas. No? Ito yung sinasabi ko eh. Mukhang may krus ako sa dila. Ha? Yan parati ko sinasabi. Na dapat magkaroon din ng rally ang mga biktima ng war on drugs ni Digong, di ba? Mukhang eto na oh. Mga friend. Pakinggan natin kay Atty. Enzo Recto. Bibigay ko tayo ng reaksyon dito. Pero nasabi ko na to eh. Pakinggan natin. Nag-file niya noong 2017 kasama niya yung mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Sila, dinala nila yan sa ICC. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, noon pa man, talaga namang may update kami galing sa ICC kasi sila yung mga unang nag-file niyan. Tinulungan nila yung mga biktima. Pangalawa, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ay di ba nung sinabi kong hindi madidismiss yan? O di ba nagkatotoo? Hindi madidismiss kasi sabi nung una, madidismiss daw ng ICC yan. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, di ba sinabi ko hindi madidismiss? Pangalawa, nung sinabi niya daw na pumasok dito yung mga ICC nung December, o di ba? Totoo, nagkatotoo na pumasok nga dito. Ngayon, sinasabi niya, lalabas ang arrest warrant by June or July. Sabi ni Milenio Santos Jr. sana lumabas na nga. Alam nyo, sana. Ito mga kabunyog ang magandang development dito ito. Ibabalita ko to sa inyo. Ano to? 5 hours ago lang ho ito. 5 hours ago pa lang ito. Ibabalita ko to sa inyo. Sa Monday, ano ba yan? May 6? Sa May 6, Monday, may rally ang mga pro-Marcos. Alam nyo ba yon? Napanood ko kanina. May inanunsyong rally ang mga DDS, ay ang mga pro-Marcos. Sa May 6, may rally sila. May 6, Monday, sa Senado. I-monitor natin to. Alam nyo kung ano yung rally ng mga pro-Marcos? Mga kabunyog? Alam nyo kung ano ang rally ng mga pro-Marcos? Pro-Marcos ito Napanood ko sa vloggers ng mga pro-Marcos. May rally ang mga pro-Marcos sa Monday. Saan? Sa Senado. Alam nyo kung ano ang rally ng mga pro-Marcos sa Senado? Hindi. 17, resign Sara. Pero sa May 6, may rally rin sila sa Senate. Alam nyo kung ano ang rally ng mga pro-Marcos? Sige nga. So yung naka-monitor nito. Mamaya ako nasasabihin. Ano ang namomonitor nyo? Ano ang rally ng mga... Ako dating sinasabi ko na itong sinasabi ni Atty. Enzo na dapat mag-rally, diba? Yung mga biktima ng war on drugs ni Digong. Kung totoo nga, na 30,000 sila, itatimes 3 natin. Dahil yung nanay, tatay nila, kung may anak pa, may asawa pa, lowest is times 2. Nanay, tatay, kung walang asawa. Binata yung nadali ng war on drugs. Pero mostly dyan, may asawa, may pamilya. Yan ang mga nadali nung panahon ni Digong sa war on drugs niya, di ba? Kung aasa lang ho tayo, sinasabi ng ICC, tapos si Marcos naman gigewang-gewang na ayaw daw niyang makiki-operate, ganun-ganto. Pero, once na nandyan ho yan, isipin nyo kung 30,000 yung biktima ng war on drugs na sinasabi, itong crime against humanity nito si Digong, 60,000 ho yan. Nanay, tatay niyan, pamilya yan, pinaka-lowest na po yan, na pwedeng pumarada sa Senado. Tuloy natin kay Atty. Enzo. Pero dati sinasabi ko na to, mangyayari tignan nyo. Mga pro-Marcos sa Senate sa Monday, May 6. Alam nyo kung ano ang rally? Pasukin ang ICC. Tama, si Jomar D. Apolinar. Galing. Ang galing. ICC, pasok. Sabi ni Chari Manguera. Yun. Yung mga supporters ni Marcos, magrarally sila sa Monday sa Senado. Ang panawagan nila, papasukin na ang ICC. Kulang pa yan attorney. Dapat, ito, sinare ko to dahil, ito dati sinasabi ko, dapat, ang Pilipino, sa sinapit doon sa kamay ni Duterte, sa dami ng namatay,
dapat mag-rally ng mga Pilipino na puwersahin itong si PBBM na mag-membro ulit sa ICC. Dapat kasama na ho yan dyan sa rally na yan. Diba? Na magbalik sa ICC ang Pilipinas. Kasi wala na. Proteksyon ho ng mga mamayang Pilipino yan eh. Buti nga meron niya. Kung wala yan, patay. Buti nilang naisip ni Pinoy yan na mag-member tayo sa ICC. Signatory pa si Marcos dyan mismo eh. Diba? Oh. Tuloy. Tama si Erwin Varela. Hindi po rally natin yan. Hindi po rally ng oposisyon, rally ng mga pro-Marcos para papasukin na ang ICC. Tama si Neo Delina Nocua. Boy Negros, yung resign Sara sa May 17, yung rally ng mga pro-Marcos sa May 17, dun sa DepEd, resign Sara. Pero sa Monday, may rally ang mga pro-Marcos sa Senado. Sa harap ng Senado, tama ka, Zian Joey. Alam nyo kung anong dahilan? Gusto ng mga pro-Marcos isurrender na si Duterte sa ICC. Pagulo na daw si Duterte. Kaya ang gusto ng mga pro-Marcos, isurrender na si Duterte ni... Hindi lang talagang malaman eh kung ano nasa isip nito si Bongbong eh. Bagay sinasabi nila Trillanes. Baka iba, maski na si Senadora Laila de Lima, iba sinasabi dito sa gagawin niya. Which is, yan ang kinatatakot ng Duterte. Takot na sila sa multo nila eh. Diba? Wala silang ginawa kung hindi, kung ano-ano, bangag, adik, kung ano sabi nila kay Bongbong, diba? Resign, kung ano-ano, incompetent ka, ganito, kung ano, marami sila sinasabi kay Bongbong. Kaya, hindi nila iniisip na ganun kabait tong Bongbong para sanggahin pa siya pagdating ng warrant of arrest ng ICC. Kaya gagawa ng ano to eh. Tuloy natin. Itong Duterte nito, go for broke na sila eh. Kanina napanood ko kay Batang Manila Toys, parating sinasabi, totoo naman, yan din isang kinatatakot ko. Baka itong mga taong sama na sama dyan sa rally nitong si Duterte, na naaanggihan ng konting barya, maging mitya pa ng buhay nila. Hindi natin alam kung ano nasa isip. Hindi natin alam kung ano iniisip ni Duterte. Ang isa lang ang nakakasiguro tayo, walang kwenta kay Duterte ang buhay ng tao. Para mapasama niya ang gobyerno. Di ba? Nang itong Marcos na to na sinasabi na dating kasamahan niya. Di ba? Mga friend. Kaya dami ngang namatay, kaya nga may kaso siyang crimes against humanities eh. Di ba? Walang kwenta sa kanya ang buhay ng tao. Baka gumawa ito ng senaryo. Doon sa vlog ni Batang Manila Toys kanina, yun din ang naisip ko eh. Kasi, tamo, yung sa Bulacan, ang sinisisi nila, mismo, umayaw yung may-ari ng lupa sa Bulacan, di ba? Ang sinisisi nila, si Marcos daw ang utak, kaya hindi natuloy yung rally nila sa Bulacan. Kaya, iba na eh. Sinisikil ang parang martial law na sinisikil ang freedom of the press, kung ano-ano pinagsasabi nitong mga naginip ng gising, no? Pababagsakin ng gobyerno itong si Marcos para iupo si Sara Duterte, di ba? Wala na silang ibang wala nang iba eh. Wala na. Tuloy natin kay Torneso. Ni Marcos, papasukin na ang ICC. So ang humihiling ngayon na isurrender na ng gobyerno si Marcos sa ICC pag lumabas ang arrest warrant, supporters mismo ni Marcos. May 6, rally ng mga loyalist na si Duterte isurrender sa ICC. Tama si Erwin Varela. Imaginin nyo yan mga kabunyog, yung mga supporters ni Marcos magrarally. Ano ang demand? Panawagan ng mga supporters ni Marcos, isurrender na si Duterte sa ICC. Magsuki na ang ICC. Okay yan eh. Go, sabi ni Romeo Pineda. Actually, okay yan eh. Helen Lee, sabi ni Helen Lee, sana maraming sumama sa rally sa May 6.
Alam nyo, gusto nyo bang samahan natin yung... Para sigurado, siguro makapanood dito, nung mga biktima nitong war on drugs ni Digong. Para sigurado na maraming sasama. Yung mga kaanak nun, nung mga nabiktima nitong war on drugs ni Digong, na palabas na nga yung warrant of arrest ng ICC, ha? Dapat 60 mil na yung pinakamababa, 60,000. Oh. Plus, yung mga human rights advocate, plus, mga kaparian, lahat, kumpleto niya yan. Mag-rally na sa Senado. Total, ginagawa naman na yan eh. Lumalabas na yung mga paring may malasakit sa buhay ng tao. Malaki na. Para, ewan ko kung sasabihin pa rin ni Marcos na hindi siya makiki-operate sa ICC. Puproteksyonan niya pa rin si Duterte? Hindi ko na alam. Pag yun ang ginawa niya, pati siya mag-resign na. Anong klase? Anong klase ka presidente? Diba? Halos buong pamilya mo na winawalang yan puproteksyonan mo pa? Hindi ka tao. Ha? Hindi ka tao, ibang klase ka. Hindi ka tao, taga ibang planeta ka nun. Para sa akin, ha? Binababoy ka na. Bangag kung ano sabi, minumura ka na puproteksyonan mo pa rin. Nagsusumigaw na yung mga biktima ng war on drugs, puproteksyonan mo pa rin. Ewan ko sa'yo. Tuloy. Yung mga pro-Marcos sa rally na yan para papasukin ang ICC, dapat siguro mag-organize tayo ng malaking rally kasama ang mga pro-Marcos na yan Wala namang problema yan Basta para sa pagpapasok ng ICC, samahan natin yung mga pro-Marcos. Di ba? Ano sa tingin nyo? Mga kabunyog, pag-isipan natin. Pero baka hindi pa kaya yan sa Monday. Mag-organize tayo ng mas malaking rally. Tama, sabi ni Perjon Aquino. Ha? Kasi dapat tungkol sa issue ng ICC, magkakasama. Kahit tayo, samahan natin yan. Ha? Para talagang ma-pressure si Marcos. Mga friend, kukunti po tayo ha. Pero nasa 22,000 mahigit na po tayo 22,600 plus. No? Maski pa isa-isang beses lang ako nag-vlog. Meron ho tayong 22,600 plus na subscriber, no? Hinihingi ko tulong nyo, no? Kay Atty. Enzo Recto sa Bunyog sa darating na 2025 po. Huwag nyo po natin, iboto niya po natin siya. Kumaari ho Huwag na ho tayong bumoto ng walang silbing mga party list. Isa na lang, siya na lang. Atty. Toto Kausing. Huwag na ho kayong magkalat. Yun ang pagboto, no, mga friend. Piliin ninyo lang yung sino alam ninyong pwedeng makatulong sa bansa, sa mga mamayang Pilipino. Huwag na kayong magbuboto na kung ano-ano. Sayang yung sweldo di ba? Sayang yung pera ng bayan, pinapasweldo nyo. Tignan nyo. Tignan yung gulo-gulo na Senado. Ang dami dyan nakaupo. Wala namang nanggugulo lang sila. Naiboto di ba? Tama na ho yung katangahan. Isipin niyo yung para sa mga darating pang henerasyon. Okay? Yung iba sulat na sulat ng boto Yung number 1 ho na iboboto nyo, kunyari 12 senador na tatakbo. Yung number 1 ho na iboboto nyo, saka yung number 12, iisa ho ang bilang yan, hindi ko mo number 1, wag na ho kayong magkalat. Kung sino lang ho yung alam ninyong matitinong kandidato, yun na lang po ang inyong ilista sa inyong balota. Ganon din ho sa party list. No? Ganon lang naman di mo. Nagpatagsa siya laki ng tinta di ba? Yan nangyari kay Kimo. Ayan, gugulo lang. Nalalaman nyo naman kung sino dapat yung iboto sa Senado. Yung mga nagtatanggol sa China, boboto nyo pa ba yun? Tanga na kayo. Basta tao ni Duterte, tabla na. Tabla. Uhulog nyo na. Wala kayong mapala dyan. Dahil hindi ho taong bayan ang pagsisilbihan niyan, si Digong. Mismo, di ba? Tignan mo, lalo ito si Sara, may sinasabi ba siya? Baka pinagbubomba na yan, wala ka pang marinig ni isang salita sa mga Duterte, di ba? Paano? Nga ang gusto nila di ba? Tuloy natin kay Torneso.
Ha? O sang-ayon si Edwin Lapus, samahan daw para mas marami. Alam nyo, dapat ma-pressure si Marcos kasi si Marcos ngayon parang gumaganyan-ganyan. Yun. Sabi ni Marcos, hindi niya raw kikilalanin ang jurisdiction ng ICC. Ay paano kung yung mga supporters niya na ang nagsasabi sa kanya, kung mga pro-Marcos na mismo ang magsabi sa kanya, na Mr. President, i-give up mo na yan si Duterte, pagulo yan sa yung administrasyon. Ako, sa tingin ko, pag-usapan ito. Yung mga vloggers na maka Marcos, sila Kero Miyamoto, sila Mima Alicia, mukhang ginagawa kong topic nila Mima Alicia Pag-isipan nyo, Mima Alicia, Kero Miyamoto, baka pwede tayong mag-rally ng sama-sama para papasukin ang ICC. Pero hindi yata kaya ngayong May 6 yan, hindi kami preparado dyan Pero sang-ayon ng mga supporters ko, sabi ni Boy Chi Vlog TV, samahan natin yan. Para lumakas yung pressure kay Marcos. Kasi parang si Marcos takot na kay Duterte. Pero yung pag-supporters niya na ang nag-rally sa kanya, nagsasabi kay Marcos na papasukin na. Hindi lang naman si Marcos ang takot kay Duterte, Atty. Enzo. Marami pa. Kaya nga hindi natuloy yung investigasyon sa Parmali. Ayaw nilang pumirma dahil sasabit daw si Digong, di ba? Yan dapat pinag-uusapan sa Senado Kung ano pinag-uusapan. Tsaka paano huli si Kibuloy. Ewan ko, nanood ako Senado kanina hearing. Kung ano pinag-uusapan lang tungkol sa mga doktor, mga kung ano-ano dito, wala. Sayang walang parang, tingin ko walang patutunguhan Pagalingan sila ng pagalingan, Okinawa, Japan. Ay. Ng ICC, tapos suportahan pa natin, mas malakas. Mas malakas, Pag-isipan natin yan. Sabi ni Liberty Sibukaw, yes, Yellow, Pinklawan at Loyally sama-sama. Okay sila, marami, mukhang lumalakas ang panawagan na papasukin ang ICC, si Kiko Man. Pwede yan, samahan natin, sabi ni Joselito Nolito Junio. Pwede nga Attorney, kung meron lang plebisito, yes or no? Kagaya ng panahon ni Marcos. Yes or no? Dapat ba papasukin ng ICC? Gusto niyo ba papasukin o hindi? Yes or no? Di ba? Yun lang yun. Walang kumukontra. Okay. Alam nyo, yung mga supporters ni Marcos gusto niyo bang magbalik tayo bilang miyembro ng ICC? Yes or no? Kaya mo na yung mga... karamihan dyan sa ayaw bumalik sa ICC, bataan ni Marcos Ay, bataan ni Digong. Di ba mga bren? Tuloy. Ngayon, nag-organize na rin ng rally. Sa May 17, kontra kay Sara. Doon yan sa DepEd. Sa May 6, sa Senado, para papasukin ang ICC. Dito ako interesado sa papasukin ang ICC, samahan natin sila. Kaya lang maaga nang masyado yung May 6. Matagal ko na sinasabi, Attorney. Buti nga ngayon na di ba? Parati kong binablog yan. Dapat mag-rally na rin ang mga ang mga tao na papasukin ng ICC. Dahil nga ito si Bongbong, pag ganun-ganun. Ewan ko ba kung anong pinakain sa kanya, bakit anong minumura na siya Pero anyway, parati sinasabi, hindi niya pwedeng banggain agad yan Baka nga biglang pero yan. Pero hindi ako naniniwala, di ba? Na hindi alam ni Digong na yan ang mangyayari sa kanya. Nalalaglag siya. Yan ang siguro sa pakiramdam ni Digong na ilalaglag siya ni Marcos. Baka nasa 80% na talagang ihuhulog siya. Bakit? Ang galing ni si Roque, di ba? Ang gusto mangyari Roque, diba? Para sigurado ka, pipirma ka si Bongbong na ipadala sa PIDEA, ipadala sa AFP, PMP na hindi makiki-operate ang mga sangay ng militar sa ICC. Yun, di ba? Hindi puro salita. Sabi nga ni Jairo, hindi pwede puro salita, kailangan, di ba? Hindi ginagawa ni Bongbong. Kaya yun Kaya magulo at si Duterte. Lahat gagawin nito. Maguguluhin ito talaga.
Mga friend. Oh, sabi nga ni Trillanes, diba? Halang ang bitukan yan. Gagawin ng lahat yan. Wag lang siyang mapahamak. Masukdo lang may. Oh, diba? Oh, ganun ho yan. Kasi mga boss, sa totoo lang, no? Sa ginagawa na itong mga Duterte na to, kay Bongbong, lahat itong mga vlogger na to, Maharli ko, kung ano, pinagmumumura siya, kung ano siya sabi kay Lisa, o, diba? Mga tauhan ni Digong yan, eh. Diba? O. Tapos, puproteksyonan niya, eh. Malaki na akong kabaliwan yan. Ibig sabihin, ang gagago na lang to, kunyari ano lang ang away nila, diba? O. Ganun o yan, ako. Kaya hindi ako naniniwala na puproteksyonan ni Bongbong yan. Pero iba lang yung merong follow-up galing ho sa baba ng mga miyembro ng pamilya ng mga nangamatay nung war on drugs na ito si Duterte. Magkulab na po tayo, mga friend. Kalat ni Baya, shout out. Lady Sanita, shout out. Good evening po, Sir Rox. Sir Roque po and your loving wife and to your sweet apo. Maingay na nga. Lakas na eh. Keep safe and healthy po. God bless po. God bless, Lady Sanita. Ito yung mga reaction nyo tungkol, yung mga komento nyo dun sa topic natin kahapon tungkol dito kay Cedric Lee, no? Hello, Miss Akira Milus. May you have a great weekend. Ingat ka parati. Palagi, sabi ni Kalat ni. Kay Akira, shout out. Busy ka, ha? Kalat ni Baya, sana wala kang sakit, ha? Kasi wala siyang ngayon, eh. Hindi siya active, eh. Parang si friend Amy Bingson din, oo. Kalat ni Baya, good evening, Karoke. Hambalusin mo na, Karoke. Huwag mong tatantanan. Jasper Rigilmi. Oh, Jasper Rigilmi. Welcome to the club. Talo na naman si Topacio. Puro yabang na lang ang natitira sa attorney na yan. O, diba? Ay, abogado ni, nga pala si Dennis Cornejo. Abogado niya si Topacio. Oo nga pala, no, si Topacio. Oo. Galing ni Jasper, oh. Losing breed. Pero di pa tapos. Umaasa si Cedric Lee na kayang-kaya niyang baliktarin ang naging desisyon ng judge. Alulalia, shout out, ha. Ang tunay na hustisya ay nakamit din ni Bong Navarro. Good day, Sir Rox at mga ka-warriors. God bless. God bless, Alulalia. Kaso hindi pa tapos, eh. Christian Cheng Nak, shout out, ha. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Maingay yung apo ko. Karox, ang hustisya sa ating bayan ay mahina. Pera at koneksyon sa gobyerno ang mabisang solusyon sa kaso. Yan ang malungkot sa ating bayan. Sa totoo lang po, Karox, suriin muna natin kung anong uri ng pagkatao ang mga nasasangkot, personal background na bawat isa sa community. God bless po. Bukas balik ulit tayo, gusto mo, eh. Kung sino si Cedric Lee, meron, eh. Kaya lang nagka-interest ako rito sa vlog ni Atty. Enzo, eh. Pelabot, shout out. Ganyan daw talaga modus nila, Cedric at Denise. Mga celebrity at may kayang tao binibiktima nila. Madami na silang nabiktima, kaya lang ayaw ma-expose. Binibigay na lang ang hinihingi nilang pera. Kaya Bong 2 million hinihingi nila, pero umayaw si Bong. Oo. Pero ayon sa mayaman yung Cedric Lee, ha. Doon sa bukas papaano ko sa inyo kung saan nanggaling na pamilya at mayaman sila, eh. At saka malaking negosyante pa dito Cedric Lee, hindi ho basta-basta.
David Allen Mendoza, shout out. Akalain mo bang aabutin niya yan, di ba? Nang dahil kay kay isang babae. Hi po Karoke at sa mga ka-warriors. Good evening po sa lahat. Yan pong kay Bong Navarro na kaso ay gusto lang talaga na kwartahan ni Denise at Cedric Lee, si Bong. Kung wala pong CCTV sa loob ng kondo at elevator ay baka napaniwala pa po nila ang mga tao. Kaso po, nag-backfire sa kanila ang plano nilang pangingikil kay Bong Navarro. Di nila sukat akalain na lalabanan sila. Marahil po, ang akala nila ay matatakot at tatahimik na lang si Bong. Kasi nga po, sabi nga ni Bong ay kinuhanan pa siya ng litrato ng nakahubo at ilalabas sa sandaling di siya tumupad sa usapan nila. Dapat lang po yan para matakot na din kung sino man ang may nais na gumawa ng ganong krimen. Sa tingin ko po ay wala namang nangyaring rape gaya ng napanood natin sa ebidensya CCTV na paglabas pa ni Bong ng elevator sa ilang sandali lang ay pumasok naman si Cornejo at sa elevator para bumaba at sunduin sina Cedric at mga kasama niya. Planado po ang lahat para kwartahan si Bong Navarro. Kaya po tayo Karoks, ingat tayo at baka magaya tayo sa nangyari kay Bong. Ganun ba, David? Ano to? Eddie Correg, shout out. Welcome to the club, Eddie Correg. Tapos na ang hatol, meaning ang mga pinagsasabi niya walang katibayan. Kaso nga, aapila pa Eddie. User, shout out. Karma, sabi ni user. Ferdinand San Juan, shout out Karoks, normal sa isang matapang, magaling na alagad ng batas ang may kaso. Lalo na ang masasagasaan ay may malakas na koneksyon sa matataas tao sa gobyerno. Nababaligtad na ang mga pangyayari. Ang importante sa isang alagad ng batas na tapat sa tungkulin ay acquitted sa kaso. Kaya minsan itong nagpapalipat sa ibang ahensya upang maglingkod muli. Kung talagang may nalabag na batas ang isang pulis at napatunayan itong may sala, di kulong. Ganyan lang po kaya mabigat na hanap buhay ang isang pulis kung susunod ka sa nakatataas sa tama para ikabubuti o kukontra ka sa maling pag-utos. Totoo yan. Ferdinand. Faith and trust, shout out. Praying din na makakuha ng hustisya si Ka-Percy at makulong ang dapat makulong. Justice will prevail. Sana faith. Pero mukhang malabo Malabo talaga yan. Dadaan sa butas ng karayom yan. Kasi simpleng kaso Nung wala pa yung warrant of arrest, hindi pa bumaba, kakalat-kalat lang si Bantag. Nangangabayo pa nga sa Baguio di ba? Pagbaba ng warrant of arrest, wala nang Bantag. Bukaris ito iniinom ko. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa iyong may bahay. God bless you and you always. God bless. Raul. Shervin Sapeda, shout out my friend. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out Sabi ni friend Shervin, pera naman Sir Rox. Yan po ang tinatawag na butas at walang konsensya. Hindi naman po siguro bobo at syunga ang judge na humawak at naghatol
ng sentensyang kulong para po sa mga akusadong mayayabang, and they think dahil mayaman po sila, they have the power and the connection. Yun ang nasa isip nila, friend. Ang ending po, Sir Rox, bumaliktad na batas na naman po. Maniniwala lang po talaga ako, Sir Rox, that true and real justice prevail dyan po sa atin. If this case that has been long overdue, hindi na naman po mababaliktad at mababaliwala. And also to proves to all Filipinos, people, that no one is above the law. At hindi po sa pangmayaman lang na ibibigay ang tunay pong hustisya. We challenge all our justice system back home na hindi po lahat ng hustisya ay may katapat na pera. And to all the accused, let all be matured enough to face all the consequences of what you did to Bong. Let's be fair and don't overturn the decision of the judge. Buntot nyo, hila nyo. Magpahinog pare-pareho ng bukol. Ngayon, kasi si Bong already got punished and sacrificed dahil naging maling desisyon nung una. Now, it's payback time, and may kasabihan nga po na wala pong utang na di pinagbabayaran. Karma is real. Ang buhay po ay weather lang. Good luck sa pagkikita ninyo ni Daguls and Peryong. Sana mapasaya nila kayo. Friend, nandun na sa Muntinlupa si Cedric Lee, sumuko na. Pero yung isa mukhang barkada yata ni Bantag yung isa, mukhang tsaka ni Kibulog, ayaw sumuko pa meron pang at large yung Guerrero, Raul Villanada. Set up yan, nangyari kay Bong Navarro. Baka matagal nang gawain nila Lee at Cornejo ang mag-blackmail ng artista. Pero mayaman friend Big time si Cedric Oo, big time. Librado Ludovico, shout out. God works in a very mysterious way. Mismo. Raul Villanada ulit Kung si Bong Navarro ay isang sampay bakod na artista, mabubulok na lang sa kalaboso ang pobre. Mismo. Di ba? Tama ka dyan, friend. Raul Villanada ulit labanan ng may pera at impluensya, kaya tayong mga pobre, chupi. Patay tayo dyan. Ito ang kaso ng misis ko Ewan ko Pero pinagpapasa Diyos ko pa rin yan. Shout out! Grace Chingsay. Malapit na naman, 20. Grace Chingsay. Mahiya ka sa balat mo. Matanda na yung ina mo. Gumawa ka pa ng kahayupan, ginamit mo pa siya. Magkakaroon ulit ako ng vlog. Isang magandang vlog ulit para sa iyo. Para sana matauhan ka na. Ted, shout out Ted. Sabi ng karamihan, Karoke, mahirap intindihin ang batas. Pero para sa akin, Karoke, mahirap intindihin ang mga abogado. Parehas tayo. Parehas din, di ba, Ted? Abogado at batas. Sila yan Malinaw naman ang pagkakasulat ng batas, pero itong mga abogado ang magugulo. Dapat idagdag sa kasulatan ng batas na magbayad at kastiguin ang abogadong nagpakulong sa walang kasalanan para ang lahat ng hatol ay maging tama. Tama ba? Tama, Ted! Yan ang sinasabi ko. Kunyari, nagdesisyon dito sa lower court. Inapila sa Court of Appeal. Mali yung desisyon mo. Dapat itong nagdesisyon ng mali, ilalaban niya yung desisyon niya na tama siya. Hindi ko mo sinabi nung Court of Appeal na mali yung desisyon mo. Hindi mo dapat dinismiss yan. May probable cause. Dapat papaliwanag niya bakit niya dinismiss o bakit niya kagaya to, magreklamo tong si
Sabi ang nag-reclusion perpetua, pero sabi ni Derek, ito, si Lee, apilay ka ako sa Court of Appeal. Umaasa siya na mababaliktad dahil wala naman mali ka yung desisyon eh. Mantakin mo, ikaw ang akusado, sasabihin mo mali yung desisyon ng judge, iaapilan mo. Diba? Sang-ayon ako sa'yo, Ted. Yan din ang nasa isip ko. Dapat managot yung judge. Kasi judge ka eh. Ba't ka magdidesisyon ng mali? Di ba? Marilu Pabianak, shout out Good evening po tay at sa mga ka-warriors. Nakakawinda nga po sistema ng ating batas. Kaya nawa po ipagkaloob ng Panginoon na manalo si Atty. Toto Causing para matuloy yung jury system matapos na itong unfair na decision ng mga walang yaman. Kita naman po nating overcrowded ang ating mga kulungan kasi majority mahihirap at di makakuha ng magaling na abogado. Lord, kawaan mo po ang aming bansa. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian. Johnny B. Good, shout out. Tsaka ito sa nangyayari po tungkol dito sa mga to. Tignan mo, si Duterte, Supreme Court Justice Antonio Carpio, stupido sabi niya. Supreme Court Justice po yan senior associate pa. Sasabihan ka lang ni Duterte, stupido. Wala namang ginagawa si Justice Carpio. Dapat kasuhan niya si Duterte. Wala naman na immunity, di ba? Kaso bakit nila? Di ba? Yun naman mo dun eh. Kaya si Digong, diretso lang. Walang presidente sa kanya. Minumura lang niya eh. Wala na yung immunity Okinawa Japan. Anong tibay ni Digong, mga boss? Pero anyway, patatawag na yata sa Kongreso Tignan natin kung kaya nilang patawag. Yan na naman. Marami tayong papakawin ng popcorn. Okinawa Japan. Johnny B. Good, shoutout. Gandang gabi, Karoke. Wala talagang kwenta ang hustisya sa atin. Palakasan system ang nangyayari. Kapag malakas ka sa taas, tiyak, absuelto ka. Tsaka kapag nagpalit ng leader o tagapaglitis sa kaso, mababago ang desisyon ng korte. Walang consistency. Diba? Yun nga problema eh. Ayan si Harry Roque, dating human rights yan. Ngayon, tignan mo, human left na siya, di ba? Pugado yan. Yun si ba to? Si Alvarez, pag-aaralan pa raw kung sisibakin sa Kongreso. Bakit? Kailangan pa bang pag-aralan yan? Ano bang iisipin dyan? Pinabababa na nga yung presidente, di ba? Nananawagan na sa AFP sa PNP na mag-withdraw ng support para bumaba na yung presidente. At sila na ang papalit sa Malacanang. Pag-aaralan pa raw na Kongreso kung sisibakin. Anak ng kamote. Sus Mariosi. Ted ulit nung pamang-una kong narinig na si Bong Navarro daw ay nang rape, hindi ko mapaniwalaan hanggang ngayon. Hindi ako naniniwala. Galit nga ako kay Cedric Lee dahil napakayabang, binugbog pa nga niya si Bina Morales kung di ako nagkakamali. Pakiramdam ko sinungaling pa yan, pero bahala na ang magugulong abogado ang magdesisyon. Hanap buhay nila yan. Kaya nga ginawa ang batas para may hanap buhay ang mga abogado. Hanap buhay lang, mga boss. Diba? Tayo dyan. Ramon Valencia, shout out Bossing, dapat ipatawag din ng general problem ba to si Tatay Diggs. Tatay Diggs niya, kung maaalala mo, more sabi ni Diggs, may hawak siya na papel ng mayor pa siya na galing sa PIDEA na si PBBM magdadrugs. Bossing, uminom ka nga sa labat.
makatulong yan. Kumusta na lang sa lahat ng mga Rocky Warriors at ang buong pamilya mo. Salamat, Raul. Oo, sige, magsasalabat ako. Oo nga, no? Ha? Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ay, anong klaseng talagang hustisya sa atin? Parang ang gulo-gulo. Laya, kulong, laya. Bakit ganyan ang mga judge na mahatol dyan? Lalo na dito sa kaso ni Bong Navarro. Kung totoo man na set up ito, at least nagkaroon ng hustisya sa kanya. Oo, kaso hindi pa nga tapos. Apila pa na naman daw eh. Dapat may mga desisyon na hindi na pwedeng i-apila. Kaso hindi. Hanggang aabot pa doon sa Korte Suprema. Hubert Webb nga, 15 taon nakulong. Pag sabi sa Korte Suprema, bugo, mga bobo. Pinakulong yung tao, walang kasalanan. Laya lahat. Sabi ni Lauro Visconde, sino po ba? Sino? Namatay na yung matanda na hindi niya alam kung sino ang lumapastangan sa kanyang buong pamilya. Malungkot po, di ba? Elizabeth Iscario ulit. Ito namang rally na ginagawa nitong mga Duterte clan at pro-China. Akala siguro nila ganun-ganun lang eh. Akala ba nila marami ang may gusto pa din sa kanila at sasamahan sila para ibagsak si BBM. Kita naman natin halos mga langaw at lamok lang ang sumasama sa kanila. Tatawa siya. Buti nga. Sabi ito. Billy Bon. Welcome to the club. Billy Bona. Welcome to the club. Sabi niya. Walang sinabi ang sa matinong mga barangay captain. Mga abogado yan ang mga demonyo sa lupa, pero hindi naman lahat. Pero mas maraming devil sa panahon na to. Naniniwala ako sa iyo, Billy Bon. Billy Bona, naniniwala ako sa iyo. Totoo. Chupista Bunaaw, shout out. Good PM, Kuya Rox, at sa mga Rocky Warriors. Kuya Rox, bakit di magkakalat si Bato ng tae? Ang tatay niya tae. Wag nga kami, Bato. Halata naman sa iyo na drama lang ang lahat. Ay Lord, dami na pong artista sa Senado, dumadagdag ka pa, Bato. Kaya nga, may paluhod-luhod pa ito eh, parang may ano to. Di kaya pupulburon din to. Marcelo Santa Ana, shout out. Ang estupidong si Cedric Lee, nakasakitan daw kasi lumaban daw si Bong Navarro. Tawa-tawa siya. Yung totoo, laban ba? Pero black eye nga yung dancer at kayo poging-pogi ang itsura. Black belter pa ata yung bodybuilder yung isa. Oh, black belter. Ay, nakakulong na siya. Kaya makagamit niya yung black belter sa loob. Kung hindi siya sisikwatin sa tagiliran ng mga okso sige-sige. Marcelo Santa Ana, ulit to. Nakalaya si Hubert Webb kasi nawala yung tamog na ebidensya. 15 taong nakakulong tapos wala daw kasalanan. Tatawa si Marcelo. Iba talaga pag may salapi at impluensya ang kalaban mo. Ayun, namatay na lahat ang angkan ng na-rape at pinatay. Hindi nakamit ang justice. O, diba? Sakit, diba? Marcelo Santa Ana. Christian Cheng, shout out, sabi niya. Hihirit pa talaga ang dalawang mga walang hiyang Cornejo at Cedric na yan. Wala kasing kapal talaga ang mga ashes nila. Good morning night po, Tatay Roque. Christian Cheng ulit to. Masama ka mo ang loob mong demonyong Cedric para ka lang palang si the killer former President Mark Crooks, addict, rapist, gibuloy, and mga unitives nila kayo pa ang may ganang magsisama ang loob. Paano naman pala ang sama ng loob ni Bong Navarro?
pinagpipilitan mo, Cedric, at ang babae mo na iyong inosente, nakakulong at nahatulang guilty. Bakit? Sa totoo naman talagang guilty yung Cornejo mo. Cornejo mo, ha? Christian Cheng ulit, oh. Ako po, Tyrox, di naniniwala sa kabulaanan na magka-live-in si Cornejo at Cedric na yan. Di po ako naniniwala na ni-rape ni Bong si Navarro. Ni-rape ni Bong Navarro yung babaeng Cornejo na yan. Nga po. Baka nga po ang nang-rape kay Bong. Baka siya pa nga po ang nang-rape kay Bong, eh. Bastos babae, malaswa. Christian Cheng ulit, oh. Sa totoo lang po, pinagtripan lang ng mag-live-in na Cornejo, Cedric ang buhay at karir ni Bong Navarro dahil inggit sila dito. Sana nga ano ang ninata at inakusan kahit dito to ni Cornejo ni-rape siya. Kahit naman hindi. Sana nga sa loob ng rehas, saan siya nakulong, ma-rape siya doon nang makuha niya ang hinahanap niya. Gusto yata niya talagang maghahasa siya, eh. Pues, gusto ko, if ano ang ginawa nila ng mga adik na kasama niya sa pambababoy nila kay Bong, gawin din sa kanya sa loob. Bye po, Tyrox. Thanks po for reading my comments. Mabuhay po kayo. Regards po, Tay, kay Nanay Cecil at kay Butchoy. Kay Butchoy. Sa apo niyo po. Ano po ang name niya? Teo. Teo ang name nitong lalaki na to, eh. Makulit na naman nga, anak, eh. User, shout out, user. Kikita na naman ang mga tambaloslos na abogado, hukom sa DOJ, CA, court, sa Supreme Court, mga kinginaryo, mga hukom na hoodlum in robes, sabi niya. Mga kinang niya yung hoodlum in robes, sabi ni user. Galit si user. Friend Shervin ulit, to. Xerox, tapos na po ang labanan. Wala na pong api-apila pa. Dapat may nanalo na po at dapat lang na uwian na. Huwag po tayong masyadong magpasikat. The showtime, sa showtime lang po yun. Tanggapin po ang katotohanan na ang mga pogi, hindi po laging pogi. Huwag po nating balahurain ng batas. Sumama na lang po ng mahinahon at di na po makakapagpigil ang pag-iintay si Peryong at Dagul. May mamasahing amoy kakaiba. Amoy mayaman. Hindi amoy sunog baga. Aputi-puti, di ba? Ginawa Japan. Rod Dison, shout out. Kitang-kita naman sa video ang ginawa nila kay Bong Navarro. Hindi magsisinungaling ang video. Yun nga, eh. Pero tignan mo, ang tibay ng Court of Appeal, Kaya ayun na naman, Court of Appeal na naman ang pinanindigan ni Cedric Lee. Appeal ako sa Court of Appeal, Hindi naman nag-aalim. Bukas papakita ko sa inyo ulit. Oo. Walang permis si Cedric Lee na mali ay yung judge. Mali ang kanyang naging sentensya. 3J Show po, shout out. Wow, congrats to Bong. Sa simula pa naman, sobrang obvious ang galawan ng tandem ni Cedric at Cornejo. Ang harot ng babaeng ito. Meron bang katatapos lang ma-rape, nakangisi sa elevator? Sige nga. Nasubaybayan din ni 3J Show yung kaso, no, diba? Oo. 3J Show po nito. I believe Bong was malandi. I believe Bong was malandi. Not sure kung tama itong words na ito. Yung mahilig mang chicks ba? Tama. Cornejo invited him sa kondo niya.
O ano ba ang dahilan ng isang babae mag-i-invite ng lalaki? Maharot sa kondo mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? O, di ba? Paano set up yun? O, Reynaldo Gonzalez, shout out. Sumagot siya. Medyo. Rachel Mempin, shout out. Welcome to the club. Nakita naman po, gawa-gawa lang ni Dennis Cornejo na rape siya. Nung araw na yun, nakita sa elevator, magkasama sila Cedric at kasama niya si Dennis Cornejo at iba pa, magkasama sila sa elevator. Naghahalikan pa si Cedric Lee at si Dennis sa elevator. Yan ba ang sinasabi ninyo na maling desisyon ng judge? Halatang hala naman po, porke po yun rape ni Dennis. Balikan nyo po yung video. Naghahalikan si Cedric at Dennis nung nangyari na yun, o, diba? Alberto Hamisola, welcome to the club. One thing for sure, sir, the truth shall always prevail. Mismo. Sana nga, tama ka. Kung minsan, mali na yung the truth shall always prevail dito sa gobyerno natin, eh. Ha? Ano sa palagay mo, Alberto Hamisola? Kung minsan, yung truth hindi nagpiprevail, eh. Lalong-lalo na kung ang kalaban mo, maraming kwarta. Ikaw pa makukulong, eh. Tignan mo yung nangyari kay sinto. Yung mga whistleblower, Jun Losada, yun, nakakulong pa yata, di ba? Sancho Panza de la Brocha, shout out. Tagal mo nawala, Sancho, User ulit, Para sa dating Presidente Digong, ikaw nung inihalal ka ng bayan, pinagtiisan ka ng sambamayang Pilipino kahit di ayos ang iyong pinaggagawa. Una, ang pangit ng iyong ugali kapag nagsasalita ka sa media. Buong mundo ang nakakapanood sa iyo. Nagmumura ka lagi at kung ano-ano pang pangit na salita lumalabas sa iyong bibig. Pangalawa, mapaghiganti ka, lalo na sa mga itinuturing mong kaaway. Alam mo sa sarili mo na may mga naipakulong kang tao na walang kasalanan. Pangatlo, ang extrajudicial killing. Alam mo sa sarili mo kung ano ang totoo. Huwag yung pati sarili mo pinagsisinungalingan mo. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan sa mga bagay na pangsarili, pero kahit ganon, pinayagan ng mga taong bayan na manatili ka sa bilang presidente dahil inihalal ka ng mga tao. Pero ikaw ngayon, anong pinagagawa mo? Lahat ng paraan ginagawa para siraan at pababain ang kasalukuyang presidente. Di ko kayo pareho binoto, pero di na tama ang ginagawa mo. Bakit? Meron ka bang kinatatakutan na kailangan mong pagtakpan? Kasi ganito kasimple yan. Pag napababa mo ang kasalukuyang presidente, sino ang papalit? Siyempre anak mo, kaya tuloy ang inyong ligaya. Ligtas na si Mang Digong. Yun talaga yun, eh. User, Okay, mag-isang oras na naman tayo, mga friend. Joe Films, shout out. Itong si Cedric Lee at sina Dennis Cornejo, talagang pinagkakaperahan lang nila itong si Bong Navarro. Gusto ng mahigit na mas malaking areglo lang tong kampo nila. Dapat sa mga yan, ang ikaso ay syndicated large-scale extortion. Magsama-sama silang mga sindikatong mafia, mabulok sa bilangguan. Sana nga, friend. Pero yun nga, hihirit daw sa Court of Appeal. Diba? Mukhang malakas siya sa Court of Appeal. Kasi nga, yung dismissal ni Bong Navarro, inapila niya sa Court of Appeal, nagkaroon ng probable cause. Ngayon naman, itong guilty verdict ng Regional Trial Court,
aapilan naman siya sa Court of Appeal. Baka mabaliktad na naman, ha? Maging anak ng puto. Ano ba? Rodelia Alpilor, shout out. Sabi niya, gago talaga itong gago talaga ang dalawang yan, Xerox. Tama lang sa kanila ang hatol na sa dalawang yan. Salamat, Xerox, sa ating mga kabosing. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Rodelia Alpilor ulit. Malapit na katapusan ng mga DDS, sir. Sabi niya. Federico Mandak, shout out, ha. Kaya talagang pwersahan na ang ginagawa ng mga Duterte para matanggal sa pwesto si BBM. Dahil alam nilang hindi na ito tutupad sa usapan nila term sharing. Kaya nabuo yung unity ni Gloria, tapos yung issue ng ICC, doon sila natatakot sa maaaring gawin sa kanila ni PBBM. Kaya lahat ng paninira gagawin nila. Xerox, ano na ang update kay Kibuloy? Update kay Kibuloy, tuloy pa rin yata ang night duty. Taragis na yan. Ay, mahiya kayo mga pulis. Pulis Davao. Ay, nako. Alam nyo mga friend, kung ano lang, mas masahol pa itong nangyayari ngayon kaysa nung panahon nung Marcos Sr. Nung ibinagsak niya yung martial law. Mas grabe pa ho sa ngayon. Kung kaya lang ni, hindi kaya ni dapat pag martial law, military mamumuno, hindi politiko pa rin. Mga PMAR na, ganun. Hindi yung kayo lang ginagamit ng mga politiko para sa kapakanan nila. Kayo naman, bibigyan kayo ng Kasi yung problema pag ginawa kami in general, isa lang tatapalan mo yung general di ba? Federico Mandak ko, sabi niya. Senate hearing uli ni General Bato sa May 7. Huwag kalimutan ang puncher, ha, General Bato. Yan yung matibay na ebidensya, sabi mo, na tunay yung documents sa hawak ng dating PDEA agent. Super cup ka talaga. Puncher lang pala ang missing link sa hearing na ito. Pero kung ako, taker ang dadalhin ko, yung heavy duty na puncher para itikom na ang mga bibig ng mga artistang ito sa dramang nangyayari. Tapos may magpapasabog pa daw si Maricel Soriano, Kitam. Teleserye na ang mangyayari sa hearing. Abangan ninyo yung selfie ni Bato at Maricel, ha? Goodbye po. Patuloy po tayong manood ng palabas sa Senado. Shout out, Pastor Kibuloy. Where na you? Paramdam ka naman. Buisit. Noel Tenco, shout out. Justice prevail kahit inabot ng 10 years. Ganyan kabagal ang justice system sa Pilipinas. Mismo. Noel Tenco ulit to. Nakakahiya ang takbo ng Congress natin at ng justice system or ng buong gobyerno para tayong nasa panahon ng 14th century. Yun mismo, nakakaiyak di ba? Cassandra Daisy ulit to. Ano ang natutunan natin sa kaso ni Bong? Maraming scammer para kumita. Kaya mapanuri tayo mga kapwa kong Pilipino. Lalo na mga politiko. Lalo na sa mga politiko. Mismo. Shout out. Eman Escalona anak. Shout out. Balong. Shout out. Brother Elias Isyo. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Nakaisang oras din tayo. Mirna Regalado. Adorasyon di Maranan. Shout out sa inyo mga friend. Good night. God bless. Sana matuloy ang mga rally na yan against Duterte. Hindi sila gawa ng rally. Pero nga po sana wag kong mangyari yung iniisip natin na maisip na mahirap po talaga pag ay nako friend. Nangyari na ho yan Plaza Miranda noon. Tandaan yung Plaza Miranda bombing. Di ba? Para mapasama ang gobyerno,
Ay, naku Lord. Bahala na po kayo. God bless, mga boss. Good night.